Ang atin pong paksa ngayon ay tungkol sa mga sakit espiritual pa rin, sapagkat ang aking channel na ito ay puro pang espiritual po ito at nagtuturo upang iwasan natin ang mga karamdaman na dulot ng mga masamang espiritu, nangkukulam, binabarang, naingkanto, at kung ano-ano pang tawag sa mga masasamang espiritu. So, ito po ang ating paksa. Bakit yung ibang mga may sakit na spiritual ay hindi gumagaling? O minsan, dinadala nila sa mga tunay na mga faith healer. Bakit yung iba ayaw gumaling? Sa aking matagal ng karanasan bilang isang faith healer at sa pag-aaral mula sa Biblia, natuklasan ko po kung bakit ang iba hindi gumagaling, sapagkat ang mga dahilan ay ayaw maniwala o sumusubok lamang. Yung iba, kaya pupunta sila sa mga faith healer dahil ubos na ang kanilang pera sa kapabalik-balik sa ospital, kaya nagpapakasakali na gumaling sila sa faith healer dahil wala ng pera. At saka pag faith healer kasi, ang tunay na faith healer hindi ho pera ang hinahabol dyan, kundi ang kagalingan at ang pagtulong. Siyempre, masaya rin naman kami pag mayroong inaabot kahit na magkano lang. Ngayon po, ang paliwanag ko dyan kung bakit kahit na tunay na spiritual na sakit ang karamdaman at di gumaling, nasa inyo na po yan. Ito, ang sabi dito ng ating Panginoong Isus sa isang magulang, isang ina na may sakit ang kanyang anak. Dinala niya sa mga faith healer, mga gamot, tulad ng kanyang alagad na si mga apostol. Ito po yung mababasa sa Matthew chapter 17 verse 15. Ako ho, pag nagtuturo ho ako, ay may basihan ho ako at kasi ang Biblia ho ay salita ng Diyos at ito ay pwede nating mapagkatiwalaan pagdating sa spiritual, hindi lamang po ito sa ating reliyon. Matthew chapter 17 verse 15 patuloy. Panginoon, mahapag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya papagaling. Ayan, yung mga tunay na magagamot ni Kristo at saka yung kanyang mga apostol o alagad, dinala eka niya sa kanyang mga alagad ni Kristo, ngunit hindi nila siya mapagaling. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi mapagaling-galing ng mga alagad yung anak ng babae na lumapit kay Jesus? So ito po ang kasagutan ng ating Panginoong Jesus. Ituloy natin sa verse 17. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksid, hanggang kailan titiisin ko kayo? Ibig sabihin, walang pananampalataya, walang paniniwala sa Diyos. At taksil, ibig sabihin yung taksil, ayaw magpasakop sa Panginoon. Hanggang kailan titiisan ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinigbikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras din yun. Ayan po pala ang sikreto kung bakit hindi tayo gumagaling-galing sa ating mga karamdaman na espiritual. Dalawa lang pala ang dahilan. Ito po, walang pananampalataya at taksil. Kaya ho hindi tayo gumagaling-galing sa ating mga karamdaman. Yan po, sana ho pag tayo pumunta sa mga faith healer, sa mga manggagamot, talagang manampalataya at maniniwala tayo na sila ay mga alagad ng Diyos at tayo'y gagaling.
sapagkat kung ano ang paniniwala natin, yun po ang mangyayari sa atin. Parang ganito, kahit hindi po siya ginamot ng ating Panginoong Hesus, gumaling siya dahil sa napakalaki ng kanyang pananalig. Ito, may isang pangyayari dito na nasa Matthew chapter 9 verse 20. Ito, may malubhang sakit din ito, dahil sa laki ng kanyang pananalig kay Kristo ay gumaling siya kahit hindi siya pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Ito po, chapter 9 verse 20. At narito ang isang babaeng naagasang may 12 taon na, inaagasan pala ng may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinasabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Natapot paglingaw ni Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na yon. Ayan, yun pala ang isa sa mga paraan upang gumaling tayo sa ating mga karamdaman, ay yung malakas ang pananampalataya natin o paniniwala natin sa mga manggagamot o sa mga halaga ng Diyos. Kaya tayo ay hindi gumagaling-galing sapagkat kulang tayo sa pananampalataya po minsan. Kaya ako ho ay naramdaman ko rin yan minsan, naranasan ko rin yan, na kahit na malakas yung kanyang spiritual na sakit, hindi ko siya mapagaling-galing, dahil yun pala nalaman ko sa mga ibang tao na sinusubukan niya lang ako, na tunay akong manggagamot. Kaya ang gagawin na lang natin, manampalataya na lang tayo na tayo gagaling at gagaling tayo. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay sa aking YouTube channel dito. At kung kayo ho ay may katanungan, ay magtanong lang ho kayo doon sa comment section para masagot ko po ang inyong mga katanungan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Brother Ross, taga-probinsya ng Aklan, isang Bethel. Maraming salamat, at kayo ay baguhan sa aking YouTube channel, ay pakisubscribe nyo po at pinutin ang notification bell para marami pa po akong mga video na ilalabas na tungkol sa spiritual na mula sa Biblia. So, maraming salamat. Hanggang sa muli.